Kailangan mo na ba magpa-inject ng anti-rabies agad-agad? May tatlong klaseng tao na kailangan na magpa-inject ngayon din. Pag-usapan natin yan sa video na to. Eto kasi si Ma'am Jen Pot 06, sabi niya nakagat daw siya ng alaga niya na aso 25 years ago. Malalim daw yung kagat. Tapos hindi daw siya nagpa-inject. Ang tindi, di ba? Kinuskus lang daw niya ng bawang. Awa daw ng Diyos, buhay pa daw siya. Okay, so ito si Miss Jen, baka matibay siya, no? Actually, yung bawang, may mga properties naman talaga siya na maaaring nakaka-apekto sa mga rabies virus at iba pang bakterya. Pero hindi po siya masasabing cure-all, no? Hindi po yan dapat, alam mo yun, yung balikat mo na, okay na yan, hindi pwede pong ganon. Pag-usapan pa po natin yan. Kasi po, eto si Miss Jen, yung nakakagat naman sa kanya, 25 years yun, matagal na yon, pero nakakagat naman sa kanya, ay alaga naman niyang aso, baka nasa loob lang ng bahay, no? Low risk po yan, hindi po yan masasabing high risk case dahil yung mga high risk, yung mga asong gala, o kaya yung nakakasalamuha ng mga asong gala, kasi ang mga nagkakaroon ng rabies ay nanggagaling yan sa ibang hayop. Hindi po ang pinapanganak ang aso na may rabies na. Nakukuha po nila yan sa ibang hayop. Kaya kung ang alaga nyo ay nasa confined space lang, sa loob lang ng bahay ninyo, pag nilalabas ninyo ay gwardyado nyo naman siya, pues maliit lang yung risk na makakuha siya ng rabies. Kaya huwag niyong pagalain guys yung mga aso nyo, mga alaga nyong aso o pusa. Huwag niyong hinahayaan na makasalamuha yan ng ibang aso. Baka makakuha siya ng rabies mula sa mga yon, sa interactions. Ito yung tatlong klaseng mga tao na kailangan magpa-inject na ng anti-rabies agad-agad, no? Okay, gumaya kay Miss Jen Pot. Itong tatlong klaseng tao na to. Number 1 ay kung nakagat ka na or nakalmot ka. Okay, bakit nakalmot? Kasi dinidilaan ng mga aso at mga pusa yung mga paa nila. Kaya kung may rabies yung aso o pusa, at lumalabas yung rabies virus sa laway niya, napupunta rin yan sa kuko. Kaya pag kinalmot ka, maaaring mapunta sa loob ng katawan mo yung rabies virus na galing doon sa laway na nakadikit sa kuko. Okay, yun yung dahilan kaya kung bakit pati kalmot. Okay, so yung number 1 category, kung ikaw ay nakagat na ng aso, ng pusa, or ng wildlife, kagaya ng mga sabihin na natin paniki, mga unggoy, baboy ramo, kalabaw. May mga nabalita dito sa Pilipinas na mga baka nagkaroon ng rabies. Oo, nakakalat din yan. At maaring aso din, nakagat sila ng aso, ng mga gala. Okay, kung ikaw ay nakagat na or nagkaroon ng nadilaan yung sugat mo or nadilaan yung yung bibig mo ng asong gala or asong hindi bakunado. Or kung kasi yung rabies guys, hindi lang yan through sugat na itra-transmit. Pwede yang ma-transmit yung laway ng aso or ng pusa papunta sa iyong sugat, rashes, o kaya sa pimples, nagpapadila ka sa mukha, tapos may mga pimples ka, ay papasok yung rabies virus dyan. O kaya sa loob ng bibig, naglilips-lips ka, kahit walang sugat, kahit wala kang singaw, papasok yan sa mucosal membrane kasi yan, yung loob ng bibig natin, sa loob ng labi, at yung sa loob ng ilong, o sa loob ng talukap ng mata. Yan, mucosal membranes yan. Pati sa ari mo or sa iyong puwetan, yan, pwedeng pumasok dyan ang rabies virus kahit walang sugat yan. Okay? Kung yan, may mga contact ka with animals through those routes, no, kahit hindi man kagat, yan, magpa-inject ka. Pangalawa, kung ikaw ay pupunta sa isang lugar o isang bansa na mataas ang incidence ng rabies, congratulations, hindi mo na kailangan sumakay sa eroplano. Nandito ka na sa Pilipinas, a high-risk country pagdating sa rabies. Oo, kaya kapag ikaw ay foreigner galing sa mga bansang rabies-free, bibigyan ka ng warning or ng notice or ng information ng inyong bansa na kung pupunta ka sa Pilipinas, magpa-inject ka na ng anti-rabies kasi mataas ang rabies incidence dito sa Pilipinas. Okay, so congratulations. Hindi mo na kailangang mag-travel sa China, sa India para ikaw ay mapunta sa category number 2. Okay, nandito na tayo sa Pilipinas. Number 3, kung ikaw ay nasa isang trabaho o propesyon na malapit ka sa mga hayop, kung kagaya ng mga veterinaryo, canine handlers, kagaya sa Manalo Canine, o kaya dog trainers, kagaya sa Manalo Canine, ayan, kung nagtuturo ka ng mga aso, kung ikaw ay rescuer, nag-aalaga ng mga street dogs, nagpapakain ng mga stray cats sa paligid mo,
magpa-inject ka na kasi mas mataas ang risk mo dahil sa iyong profession or occupation or yung hobby. Okay, magpa-inject ka. Again, number 1 is kung ikaw ay nakagat na or nagkaroon ng contact sa animals na pwede ka makakuha ng rabies virus kung sakaling may rabies virus yung aso or yung pusa or yung animal na yon. Marami nagsasabi sa mga comment section ko, bakit ako matagal na ako nakagat, wala naman nangyari sa akin, ilang beses na ako nakagat, walang nangyari sa akin. Subukan niyo pa, tuloy-tuloy lang yan kasi alam niyo parang raffle yan eh. The more chances of winning, ayan, the more bites, the more na meron kang opportunity na makakuha ka ng rabies sa isa sa mga kagat na yun kasi hindi nga lahat ng aso o pusa ay may rabies. Tiyempo-tiyempuhan yan. O tsamba-tsambahan niya. Pag matsambahan ka, ay ikaw magsisisi. No? Huwag mo sisihin si Doc Abel. Ha? Pag sinasabi ko sa inyo, magpa-inject ka na. Pero kung hindi mo susundin, bahala kayo sa buhay ninyo. Marami talagang matitigas sa ulo. Wala ang problema. Buhay niyo yan. Okay, number 1, magpa-inject ka na. Number 2, kung ikaw nga ay nasa bansa na Pilipinas, pwede ka na magpa-inject. It's a good idea, no? Kung may pera ka naman, no? 2,000, 3,000, magkano ba yung total? Minsan maabot nga doon ng mga 10,000, 17,000. Kung meron ka naman ganoon, tapos medyo napapraning ka, kahit hindi ka pa nakakagat, pwede ka magpa-inject, no? Prevention is better than cure. It's better to be safe than sorry, di ba? Okay na yung praning kaysa yung masyado kang overconfident. Mas mabilis mamatay ang overconfident kaysa sa mga praning. Okay, number 3 ay kung ikaw ay nasa profesyon o trabaho or hobby na malapit ka sa mga animals. Yan. So, yan 3 categories ng kailangan mo na magpa-inject ng anti-rabies. Pero, syempre, nasa sa iyo naman yan kung gusto mo. Ibang tao kasi medyo ayaw nila magpa-inject, takot sa turok, di ba? O nag-iisip na baka may mga side effects yan. Wala naman masyado, no? At syempre, may mga ibang sensitive, no? Mabilis mag-react sa mga kung ano-anong mga gamot. Pero kung nandun ka sa ganung klaseng category, ikaw na at saka doktor mo mag-usap kung nararapat ka bang magpa-inject ng anti-rabies. Okay, sana ay nagugustuhan niyo yung mga information dito. Marami tayong mga information tungkol sa pet care, no, sa dog nutrition, Super Dog Nutrition nga pala, the best dog food in the multiverse. Yan ang sponsor natin dito. And of course, Manalo Resort Hotel, pasyal po kayo, no? Malapit na ang mga Christmas parties at mga year-end reunions. Okay, Doc Abel Manalo po ito. Please follow and share our videos. Mabuhay po kayo and keep safe, no? Kahit mahal po natin yung mga animals, of course, meron po tayong mga precautions para tayo safe, pati mga loved ones natin safe. Siyempre, hindi naman natin gusto na dahil sa pag-ibig natin sa mga hayop, ay tayo naman ang mapinsala. Alright, thank you!